umaga mga bata! Bago tayo dumako sa ating tatalakayin ngayong araw, tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Sa pamagitan ng video presentation, makinig at sundin ang anong nasa harapan. Ngayon, para sa inyong attendance, sabihin niyong roar kapag tinawag ko ang inyong mga pangalan. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Okay. Janine Lastra, Roar! Princess Sorada, Roar. Catherine Seno. Roar! Okay, magaling dahil kinagalak ko nga walang lumiban sa ating klase. Bago tayo dumako sa ating bagong tatalakayin, magkaroon na muna tayong mga pagbabalik tanaw tungkol sa ating tinalakay noong nakaraang araw. Ano nga ba ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Okay, Janine? Ang tinalakay po natin noong nakaraang araw ay tungkol sa Bulkang Mayon. Magaling. Ito ay patungkol sa kwento ng Bulkang Mayon. So ano nga ang mga naging kalaban doon ni Baltog? Okay, Princess? Dambuhalang baboy ramo, teacher. Magaling. Ano pa? Higanting alimango at dambuhalang buwaya po, teacher. Magaling. Ito ay kinalaban ni Baldog dahil ito ay gumagambala sa mga tao, ngunit ito ay palaging ginugulo ng mga kalaban. Ngayong hapon na ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Papakatin ko kayo sa dalawang pangkat dahil kayo ay bubunot ng tig-isang papel mula sa sisidlan na ito. So, ang sino man na magkakapareha na magkasulat sa papel ay magkakagrupo. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Bawat grupo ay mayroong sobre. Ang gagawin nyo lamang ay tatalakayin nyo kung ano ang nasa loob ng sobre. Ang pangkat na makakuha ng tamang sagot ay siyang mananalo. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Batay sa mga larawang ito, ano kaya sa tingin nyo ang paksang tatalakayin natin ngayong araw? Yes, Princess? Tungkol po sa Sultan o Dato po, teacher. Magaling. Ito ay patungkol sa isang sultan. Ano pa? Para sa akin po, teacher, ito ay patungkol sa Pilandok, kay Pilandok. Okay, mahusay. Sa tingin nyo, may kaugnayan kaya ang mga sagot nyo sa paksa natin ating tatalakayin ngayong araw? Opo, teacher! So ngayon ay ating tatalakayin ang patungkol sa kwento ni Pilandok at siyang sultan at ang isang sultan na pinamamagatang naging sultan si Pilandok. Bago natin silisatin ang nakaloob sa ating kwento, ay wawiksiin muna natin ang mga mahihirap na salita na matatagpuan natin sa kwentong ating tatalakayin. Ang gagawin nyo lamang ay kukuha kayo ng isang papel at isulat kung ano ang nasa harapan. Magbibigay ako ng isang panuto at ito ay inyong sundin. Ito ang panuto. Ibibigay ang angkop ng kahulugan ng mga salitang may salangguhit at gamitin sa sariling pangungusap. Ngayon, susuriin natin ang inyong mga sagot. So una, ang sultan ay nanggilalas nang makita si Pilandok sa kanyang harapan na nakasuot ng magarang kasuotan. Ano nga ba ang nanggilalas? Yes, Princess? Na-surpresa, teacher. Tama, ito ay nasopresa. So, pangalawa, nakasublit sa kanyang baywang ang isang kumikislap na ginintuang tabak. Ano ito? Nakakabit at itak, teacher. Tama. Ang nakakasubit ay ang nakakabit at ang tabak ay ang itak. So, number 3. Paano mangyayaring ikaw ay nasa harap ko at nakadamit ng magarap? Ano sa tingin nyo ang isang magarap? Yes, Janine? Kaaya-aya, teacher. Magaling. Ito ay isang kaaya-aya. So, pang-apat, may kaharian po sa ilalim ng dagat. At ang tanging paraan ng pagtungo roon ay pagkulong sa hawla at itapon sa gitna ng dagat. Ano kaya ang hawla? Kulungan ng hayop po. Tama, ito ay isang kulungan ng hayop. So dito naman tayo sa panglima. Hintay, sansala ng sultan kay Pilandok. Ano kaya ibig sabihin ng sansala? Yes, Angela? Pagpigil, teacher. Okay, magaling. Ito ay isang pagpigil. So ngayon, basahin niyo ulit ang mga salitang may salungguhit, gayon din ang kasing kahulugan ng sabay-sabay. Nanggilalas, nasorpresa, nakasukbit, nakakabit at itak.
Magara, kaaya-aya, hawla, kulungan ng hayop, sansala, pagpigil. Magaling. Ngayon, meron ako ritong mga kautusan kung saan nais kong ipaalam at ipakita sa inyo ang mga pamantayang gawain ng mabuting mag-aaral kung ang guro ay nasa harapan. Magagawa nyo ba at sundin ang lahat ng ito, mga bata? Opo, teacher. Magaling. Ngayon, meron akong inihandang kwento dito. So, ang kailangan nyo nang gawin ay basahin ito ng tahimik. Ano ang pamagat ng kwentong inyong nabasa? Yes, Princess? Naging sultan si Pilandok po, teacher. Magaling. Ang pamagat ng kwento ay naging sultan si Pilandok. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento na inyong nabasa? Yes, Janine? Si Sultan at si Pilandok po, teacher. Tama. Si Sultan at si Pilandok. Anong katangian ng taglay ni Pilandok at bakit? Ang taglay po ni Pilandok ay ang matalas na pag-iisip upang mapalitan ng tuluyan si Sultan, teacher. Magaling. Siya ay matalas na may pag-iisip. Dahil ito ay pinag-isipan ni Pilandok ng mabuti upang malinlang ang isang sultan. Ano naman ang katangiang mayroon si Sultan? Yes, Catherine? Isa pong sakim sa pera, kaya po nalinlang, teacher. Tama. Dahil sa kanyang kasakiman sa pera, ito ay naglagay sa kanyang kamatayan. Ano ang aral sa kwento ating binasa? Yes, Janine? Huwag po maniwala agad sa mga sinasabi ng ibang tao, teacher. Magaling. Huwag agad maniwala sa mga kwento ng mga tao. So ngayon, kung ikaw si Sultan, maniniwala ka rin ba sa sinasabi ng ibang tao, Krisa? Hindi po, teacher. Bakit? Dahil hindi po lahat ng bagay o sinasabi ng tao ay totoo. Meron pong iba na ginagawa lang ang kwento dahil gusto nilang maglinlang ng tao po, teacher. Tama. Paano mo maiugnay ang kwento sa totoong buhay, Angela? Meron pong ibang tao na nagsisinungaling para lang makuha ang gusto o upang manira ng tao po, teacher. Kung ikaw si Pilandok, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Ipaliwanag ang iyong sagot. Hindi po, teacher, dahil kahit masama si Sultan, hindi ko pa rin gagawin ang ginawa ni Pilandok dahil po dapat maging kontento kung anong meron at ibinigay sa atin ng Panginoon ngayon. Tama. Sa inyong palagay, ano ang mga katangian ng isang leader na maaaring ihambing sa pagiging isang sultan? Catherine? Maging isang mabuting leader at maging isang model sa mga nasasakupan po, teacher. Tama. So ngayon, kung tunay niyong naiintindihan ang ating tinatalakay ngayong araw na ito, meron akong inihandang pagsusulit sa inyong at inyong sasagutan. Ngayon, kumuha lamang kayo ng isang papel at basahin ang mga panuto na aking inilagay sa pisara. Ngayon, ating susuriin ang inyong mga sagot. Dito si Sultan at dito naman sa kabila si Pilandok. So ang kaibahan nilang dalawa, si Sultan ay isang sakim at masama. So si Pilandok naman ay isang sinungaling at magpanggap. So ang dito naman sa gitna ay ang magkapareho. Magkapareho silang sakim sa pera. Kaya ginawa ni Pilandok na patayin si Sultan upang maging sa kanya ang kaharian. So ngayon, naiintindihan nyo nga talaga ang ating mga kwento. So ito ang inyong takdang aralin. Sumulat ng isang salaysay na kung saan ay napagdaanan mo rin ang mga pagsubok sa buhay at paano mo ito nalagpasan. Maliwanag ba, mga bata? Opo, teacher. At dito nagtatapos ang ating klase ngayong araw. Paalam, mga bata!